Good morning. Nakakapanabik na mabalik muli sa loob ng 22 araw na nawala. Malaking kaganapan po sa karya ng Diyos sa Leyte dahil marami pong inayos ang Panginoon at ngayon sila po ay masaya at muling nagbalikan yung mga nawala dahil sa mga problema, mga personal problems, naayos po ng Panginoon at marami rin po mga bagong mga outreaches, mga Bible school, Bible study. At nabilang ko po yung Bible study basta 32 uh, uh, lessons po ang ginawa ko sa loob ng 22 days. Salamat sa Panginoon. At isang Bible study po ang hindi ko makalimutan. Actually hindi siya dalaga, kundi batang-bata pa, 18 years old, pero may asawa na siya. At naaksidente sila ng kanyang kasama, babae rin. Nagmumotor siya at habang naglalakbay papuntang Tinago, sa lugar ng Tinago, malawak na po kasi yung kalsada ron at kung saan dumadaan yung mga sakyan, mga rakal, mga pot-pot at saka mga motor, binangga sila ng truck. Binangga ng truck at yung kasama nakaangkas tumila po na napakalayo. At yung pong babae na tinutukoy ko, si April, siya po ay pumasok sa ilalim ng truck. At buti na lamang nakapreno yung truck dahil sa panghuling gulong, nakaharap na siya. Nakabalandar siya ron, tatama na yung gulong sa kanya at hindi siya talaga tuluyang nasagasaan. At siya'y na-hospital at pagkatapos noong mga ilang araw na paglabas, yun yung pagdating namin. Nag-preach ako ng Sunday. Nung Sunday yung evening ngayon, pinuntahan naman ni Ibit para magsimula ng Bible study. The next Sunday, ako na po yung nagturo doon. Andun lahat ang buong pamilya. At ang bukang bibig nung nanay, ano tong nangyayari sa amin? Pastor, bakit ganito? Dahil po yung tiyuhin din nung naksidente, siya rin bumangga ng isa sa mga attender natin, taga Makaguko, na ito biyak itong kanyang pisngi, kailangan ng operahan pero hindi kayang bayaran dahil napakamahal. Maraming siyang mga sira din sa katawan. Kaya yung tiyuhin at saka yung pamangkin, yung tiyuhin nakabangga, yung pamangkin naman ang siyang nabangga. Kaya ang tanong nila, bukang bibig nila, ano itong nangyayari sa amin? Isang malaking katanungan po, marahil. Ganon din ang katanungan natin sa inyo. Kung mayroon kayong problema, may karamdaman kayo, anumang mga problema, maaaring sasabihin niyo, ano ba itong nangyari sa amin? Ano ba ito? Na ito po ang gusto kong talakayin ngayong umaga sa buhay natin. Bagamat ito'y ng mga napag-aralan na natin, pero gusto kong talakay muli sa isang personal at praktikal na paraan upang makita natin ano ba nangyayari sa buhay natin. Bakit ganito? Maraming aksidente. Bakit ganito? May mga problema. Bansa natin may problema. Andyan lahat ng kurakot, lahat ng corruption, andyan na. Nasaan ang Diyos? Na gusto kong buksan natin ang ating mga Bible sa Romans chapter 8, verse 28, isang verse lamang ang ating titignan, pero ito po ay punong-puno ng mga katotohanan tungkol sa mga nangyayari sa ating pong buhay at panahon. Ganito po ang pagkakasabi, at nalalaman natin, kausap dito ni Pablo ay mga mananampalataya. Kaya sabi niya, nalalaman natin, hindi ito lingid sa atin. As Christians, dapat nating alam na ito upang hindi na tayo magtanong sa ating buhay.
kung mayroong pangyayari. At nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila na mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. Ito po, napapalob yung tanong, ano ba itong nangyayari? Ang sagot ay providensya ng Diyos. God's providence. Tayo po'y manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kaming muli sapagkat napakalaya pong buksan ng iyong salita upang alamin namin at malaman namin ang mga katotohanan na lihim sa aming pong paningin, ngunit hayag sa iyo pong layunin. Kaya naman nagpapasalamat kami at nawa buksan niyo rin po ang aming puso upang matanggap namin at panghawakan ang mga katotohanang dapat naming maunawaan at panindigan upang sa pagdating po ng mga panahon, mga kagipitan at madilim na sirkumstansya, ay mayroon kaming kapanatagan at mayroon kaming kapayapaan sa aming pong buhay. Samahan niyo kami, turuan niyo kami. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So lahat po ng kasagutan ng ating mga katanungan, tanging banal na kasulatan lamang ang maaring makapagtuturo sa atin at makapagbibigay ng katiyakan sa lahat po ng kasagutan na kailangan nating matanggap sa buhay natin. Now, tulad po ni April Rakila, siya po ay batang-bata pa at malaki ang malaking pag-asa pa at marami pang taon ang kailangan niyang danasin upang maranasan niyang kabutihan ng Diyos. Ngunit hindi niya alam, itong pamilyang ito, nung magturo ko, nagsimula ako sa Word, sapagkat balita ko, wala silang alam tungkol sa Biblia. Sila po ay mga Katoliko, pero wala silang alam tungkol sa salita ng Diyos. Kaya nung may turo natin ang salita ng Panginoon, namangha talaga sila kung ano ang kahulugan at kung sino ang salita ng Panginoon. Sinimulan natin sa John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and God is the Word, and He is the creator of all things. At sa Kanya nagmumula ang lahat ng buhay na siyang liwanag natin at siyang nangangalaga at nangangasiwa. At nagulat sila. The next Sunday, the next Friday, kasi na ulit namin ang schedule, nung magturo ako sa second lesson, sila na yung sumasagot. Tanggap nila ang salita ng Panginoon, naunawaan nila. Kaya nung may turo ko yung bahagi po ng probidensya, nakangiti na po sila. Masayang masaya. At yung gabing yon, sana atin sila kinabukasan, Sunday, pero nagtaka ko bakit hindi sila nakarating. May mga dahilan siguro, pero silang lahat ay gusto nang dumalo. Dahil naunawaan nila na sila pala ay nasa kamay ng Diyos at may layunin. Kaya sabi ko sa kanya, April, ang nangyayari sa iyo ay aksidente para sa iyo, pero para sa amin, sa kalooban ng Diyos, hindi aksidente, sapagkat kung hindi nangyari sa yan at hindi kami nakarating, hindi nyo makikilala kung sino si Kristo ang buhay na salita. At sila po ay natutuwa, lalo ng magulang at saka yung lola. Talagang tuwang-tuwa sila sapagkat naunawa nila ang nangyayari sa kanilang buhay. Ito rin ang problema sa atin, bagamat tayo'y marami ng taon na naging Kristiyano, napag-aralan na natin ng 1689 at napag-aralan natin Lesson 5, the providence of God. Pero mayroon pa rin tayong reklamo sa buhay natin. Tayo nagtataka pa rin, bakit ganito? At kadalasan, tayo po ay nalilihis ng landas, nalilihis ng pangangatwiran at hindi natin nabibigyan duwalhati ang Diyos, kundi tayo po ay namumuhay sa ating kabigatang problema. Ito po ang dapat nating maunawan at tanging salita lamang ng Diyos ang makapagtuturo sa atin. Sapagkat wala pong aksidenteng nangyayari sa atin na
aksidente sa paningin ng Diyos. Maaring aksidente sa atin, pero may layunin ang Diyos sa lahat ng ito. Kaya itong Romans 8:29, dito natin hanguin ang mga katotohanan na kailangan nating maunawaan ang tungkol po sa kilos ng Diyos sa ating pong panahon. Now, alam naman natin, in the beginning, sa 1689, nagsimula sa salita ng Panginoon ng pag-aaral natin, banal na kasulatan. At pagkatapos ipinakilala ng banal na kasulatan, ang Diyos at ang Trinidad. At nung lumabas ang Diyos, naunawa natin, nalaman natin na siya'y nagtakda ng lahat ng maaring mangyari mula sa panahong yon hanggang sa ating panahon at sa darating pa. At upang mangyari ang lahat ng yon, siya po ay naglikha. Nilikha niya ang lahat ng bagay upang lahat ng bagay ayon sa kanyang layunin, kikilo sila, mamumuhay sila sang-ayon sa itinakda ng Diyos at ito'y pinamamahalaan ng kanyang probidensya. Kaya lahat po ng nangyayari sa buhay natin, wala pong aksidente. Maaring aksidente sa atin, pero sa Diyos, hindi po aksidente, may layunin siya. Mabigat man sa buhay natin, pero ang lahat ng ito ay para sa ating ikabubuti. Kaya nga, dapat tignan muna natin, unang-una, tignan natin ang pag-aaral natin ito tungkol sa providensya ng Diyos. Well, ang pamagat po rito ay hindi providensya ng Diyos, kundi ano ba itong mga nangyayari sa atin. Yun po yung practical po, personal sa atin. Pero tignan natin una, ang kahulugan ng providensya in a simple way. Pagkatapos tignan natin ang kasiguruhan ng providensya, the assurance of providence, God's providence, then the response, ang ating tugon sa providensya ng Diyos. Nang sa ganon, hindi puro na tayo magrereklamo kahit anumang dumating sa buhay natin. Marahil sa biglang tingin natin, nagrereklamo tayo, pero once ilagay natin na tayo po'y namumuhay sa providence of God, dapat nating purihin ng Diyos na hindi tayo magreklamo. Una, tingnan natin ang kahulugan ng providence of God. Balik-balikan lang natin ang Romans 8:28 at tignan natin ang ini-imply diyan. Ano po? Ang sabi dito, at nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, hindi sinabing sa ibang mga bagay, hindi rin sinabing sa maraming mga bagay, pero sinabi ng talata, sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa. Bagamat itinakda niya yung lahat ng nilikha, pero pinamamahalan niya ng kanyang providensya. Present ang Diyos dyan palagi. Siya ay gumagawa sa ikabubuti. Anumang dumating sa atin, ang layunin ng Diyos ay para sa ating kabubuti. Ito'y tumutukoy po sa ating kanyang mga hinirang. Sa ating mga hinirang. Para sa kabubuti ng mga umiibig sa Kanya. We know na hindi natin iniibig ang Diyos. Pero dahil siyang unang umibig sa atin, Romans 5:5, binuo sa atin ang kanyang pag-ibig, nang sa ganun tayo nakakaibig sa Diyos, at ang patunay na tayo umiibig sa Diyos, iniibig natin ang ating kapwa. Wala tayong anumang problema sa ating kapwa. Yun yung patunay na iniibig natin ang Diyos. Sa kanila na mga tinawag, alinsunod sa kanyang layunin. So makikita natin dito, ang kahulugan dito, unang-una, Diyos po ang nagtakda ng lahat ng maaring mangyari sa atin. Huwag tayong magugulat. Huwag tayong magugulat. Mayroon tayong responsibilidad at mayroon tayong pananagutan sa lahat po ng ating ikinikilos. At kung ang kinikilos natin hindi nababatay sa kaalaman sa Diyos, tayo po'y naliligaw. Pero sa ganun pa man, dahil tayo kanyang inibig, para pa rin sa ikabubuti natin, may mga consequences. Okay? So, kailangan natin dito ang kaalaman. Sabi nga sa Hosea 4:6, my people perish for lack of knowledge. Kailangan natin palagi ang salita ng Diyos. Hindi lang tayo nakikinig, dapat tayo nagbabasa palagi. Nang sa ganun, tayo nakapagmumuni-muni sa ating binabasa. So, Diyos ang nagtakda ng lahat ng bagay. At kung siyang nagtakda ng simula at katapusan, alam natin
Lahat po ng maaring mangyari sa atin, ang Diyos ang gumagawa. Basahin natin Isaiah chapter 46, verse 9 to 10. Ganito ang sabi, inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una, sapagat ako'y Diyos at walang iba. Ako'y Diyos at walang gaya ko. Nag-iisa lang ang ating Diyos na siyang may takda ng lahat ng bagay, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon na mga bagay na hindi pa nangyayari, na nagsasabi, ang layunin ko ay maitatatag at gagawin ko ang lahat ng aking kaligayahan. So ang layunin ng Diyos sa buhay natin, ano man ang ginagawa natin, tayo may nagkakamali, tayo may nasa kanyang kalooban, tayo may bumabagsak, alam natin, kasama ang Diyos na gumagawa dyan, na itatatag niya ang kanyang layunin. At, ang sabi, gagawin ko ang lahat ng aking kaligayahan. Maging sa ating mga pagkakamali, naluluwalhati ang Diyos sa atin. Sapagkat kung hindi tayo magkamali, hindi tayo babangon. Sino sa inyo ang bumabangon muna bago bumagsak? Meron bang bumabangon bago bumagsak? That's impossible. Kaya nga tayo natututo dahil bumabagsak man na tayo bago tayo bumabangon. At ang providensya ng Diyos, ang siya pong gumagawa sa atin yan. Hindi po maaaring magkamali. Hindi baliktad. Kasi kung providensya ng Diyos, babangon ka muna bago bumagsak, wala tayong matututunan doon. So makikita natin, Diyos ang nagtakda ng lahat ng maaring mangyari. Kaya nga, He created all things. Nang sa ganon, yung layunin niya, yung mabuting layunin niya, ay may sagawa sa bawat nilikha niya kung anong dapat niyang gawin. Tulad ng langgam, ang langgam ay nag-iimpok palagi. Di ba? Nakikuha tayo ng lesson dyan. Ano bang mga bagay na nakikita natin? Hanip o ano pa man, hanggang sa pinakamalaki, lahat yan ay nilikha ng Diyos. Colossians 1:16 ang sabi, sapagkat sa pamamagitan niya, nilalang ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa, ang mga bagay na nakikita at ang mga bagay na hindi nakikita, maging mga trono o mga pagkapanginoon, maging mga pinuno o mga may kapangyarihan, lahat ng mga bagay na nilalang sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Romans 8:11-36, sa Kanya nagmula at sa lahat ng bagay sa Kanya at para sa Kanya ang lahat ng kaluwalhatian. Ang Diyos po ang may kontrol ng ating pong buhay. At ito ang dapat nating maunawaan. Soberano ang Diyos. Sa Kanyang pagkasoberano, sa Kanyang pagkamataas, pinakamakapangyarihang Diyos, sa Kanyang pagiging ruler of all things. Siya po ang nangangasiwa. Pinamamalaan niya lahat ng bagay, lalo na sa Kanyang mga hinirang. Kaya ano pang dapat nating ikalungkot kung may dumanas tayo ng mga karamdaman, sakit? Sa akin, tama lang talaga na dumanas ako ng ganitong karamdaman. For almost 30 years akong diabetic. 27, 25 years akong insulin. Dahil po sa kalokohan ko before. At ito'y natutuwa ko rito sapagkat kahit na ganito ang katawan ko, na hindi gumagaling, pero salamat sa Panginoon dahil sa fasting, medyo gumaling ako, ginagamit pa rin ako ng Diyos para abutin yung mga kapatiran. Aksidente sa akin, pero hindi aksidente para sa kanila. Bawat nilikha ng Diyos, kumikilos yun ayon sa kanyang disenyo. Nabubuhay sila ayon sa mabuting kalooban ng Diyos. Lahat tayo, maging mga nilikha natin, mga bagay na nilikha. Ngayon, maraming nagrereklamo tungkol sa gobyerno, may layunin ng Panginoon dyan. God works all things for the good of His people, para sa kanyang kabutihan. Maring sa kanila, marang judgment sa kanila darating, pero sa atin, alam natin ito'y para sa ating kabubuti. Lahat po, mabuti ang plano ng Diyos. Nilikha ng Diyos sa lahat ng bagay. Pero nung bumagsak po ang tao sa kasalanan,
nagbago ang lahat. Nagbago ang lahat. Mayroon pong ah, tawag nito, mayroon ng bahid na kasalanan. Nasa tunglo na, sabi sa Bisaya. Paano ba sa Tagalog yun? Kalimutan ko na sa Tagalog. Nasa curse. Nasa tunglo na ang lahat ng bagay. Tayo po ay nasa penalty of sin, nasa curse of sin, nasa power of sin. Kaya nga lahat po ng bagay ay nagbabago. Kaya dito bilang isang tao ng Diyos, dapat tayong bumalik. Who is God? Siya ang may control ng lahat ng bagay. Ang sabi nga sa Romans 8:20, sapagkat ang sanglilikha ay nasakop ng kawalang kabuluhan after the fall. Lahat po, lahat ng bagay, lahat ng nilikha. Hindi sa kanyang kalooban, kundi dahil doon sa sumakop sa kanya sa pag-asa. Ganyan po yung kasalanan. Na ang sanglilikha naman ay mapapalaya mula sa pagkaalipin sa kabulukan tungo sa kalayaan ng kaluwalhatian ng mga anak ng Diyos. So, nandun po ang mga anak ng Diyos ay nagiging pag-asa rin ng lahat ng nilikha. Dahil pagdating po ng panahon na tayo sunduin ng Panginoon, lahat po ay magbabago. Even the creation magbabago rin. Magkakaroon po ng new earth and new heaven. Dahil po ron. Verse 22, sapagkat nalalaman natin ng buong sanglilikha ay sama-samang dumaraing at naghihirap sa pagdaramdam hanggang ngayon. At dahil dito po sa lahat ng nilikha, apektado rin po tayo. Sapagkat lahat po ng mga bagay nakikita natin, ito rin ang nagiging sanhi para tayo ay magkasala, tayo ay mahulog sa iba't ibang tukso, kahirapan, sufferings, at ano pa man, dahil po dyan sa kasalanan. At ang sabi sa 23, at hindi lamang sang nilikha, kundi pati naman tayo na mayroong mga unang bunga ng Espiritu na tayo na may dumaraing din sa ating mga sarili sa matsidhing paghihintay ng pagkukupkop ang pagtubos sa ating katawan. Kaya nga, bawat bagay nawa ay sana na nilikha ng Diyos pawang mabuti. Yun ay panahon ng ating magulang na si Adan at Eva. Pero nung bumagsak sila, taglay para natin ang kontrol ng Diyos, probidensya, pero apektado tayo ng lahat ng nilikha. Kaya bagamat hindi tayo ang bumabagsak, yung mga bagay sa ating kapaligiran, yun ang nag-uudyok sa atin para tayo bumagsak. Pero, tanda natin, kahit na tayo nasa kapangyarihan ng kasalanan, God works together for good. Hindi pa rin siya nagbabago. Lahat ng bagay, kasama ang Diyos na gumagawa sa lahat para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. So, ang makikita natin ang pagkasoberano ng Diyos sa probidensya ng Diyos. Kanyang layunin pa rin ang matutupad. Tulad sa atin, minsan nakakalimutan natin na tayo po ay kumikilos. In Him we live and move and have our being. Meaning ibig sabihin, tayo po ay nasa probidensya ng Diyos. Pero minsan lumalabas tayo doon. Kasi mayroon tayong pinagmamalaki na karunungan, kaalaman, edukasyon, ano pa man. Tayo nagpaplano ng lahat ng bagay para sa ating kinabukasan, sa ating dreams, sa ating mga ambitions. Pero tingnan natin salita ng Panginoon, Proverbs 16:9. Ganito ang pagkakasabi. Ang puso ng tao ang nagpapanukala ng kanyang daan. See? Pero hindi humihiwalay ang Diyos sa atin, lalo na sa ating mga hinirang. Mayroon tayong plano. Pupunta ako ng stage, maninirahan ako ng 10 taon doon. Pero ang sabi nito, ngunit ang Panginoon ang nangangasiwa ng kanyang mga hakbang. So hindi pa rin tayo iniiwan ng Diyos. Bagamat ang ating mga plano, ang ating mga ambisyon, para pumunta kung saan lugar, hindi ibig sabihin tayo hiwalay sa Diyos. Hebrews chapter 13 verse 5, I will never leave you, nor forsake you. At itong sinasabi sa Proverbs 16:9. At hindi lamang Proverbs 16:9, kundi Proverbs 19:21. Ganun pa rin. Ang Diyos pa rin ang may control para sa ating kabubuti.
sa puso ng isang tao ang panukala o ang kanyang plano, anumang kanyang iniisip, ay marami. Ngunit ang layunin ng Panginoon ang siyang mananatili. Kung tayo man ay naroon sa isang bagay, nagtagumpay tayo, bigla tayong bumagsak. Pero layunin pa rin ng Panginoon na manumbalik ka sa Kanya, kaya ka nagkaganyan. Hindi kayo iwalay ng Panginoon. Napag-aral natin 16:18, justification. Hindi ka maaring magkasala sa kapahamakan. You remain saved. Kaya nga, sa magitan po ng providensya ng Panginoon, tayo po ay nakatatayo sa kabila ng lahat ng ating mga dinadanas. Example dito si Joseph sa Genesis. Di ba? Si Joseph, binenta siya ng kanyang mga kapatid. Ang tingin niya sa kanyang sarili, tignan natin sa kanyang sarili, ay kawawa si Joseph. Pero behind that, alam natin may layunin ng Diyos. Mayroon siyang itinakda na magiging pagbabago, hindi lang kay Joseph, hindi lang sa kanyang kapatid, even the whole nations magkakaroon ng pagbabago. Pagkatapos, si Joseph nung ibinenta siya, pinaratangan siya, na siya ay rapist, ikinulong siya, pero bawat talata sa Genesis nagsasabi, and the Lord was with him. Aba, kung si Joseph, siya na siguro yung lahat may karapatang mag-self-pity dahil sa kanyang ginawa, sa kanyang pangyayari sa buhay. But God works all things for the good. At nangyari po, ano nangyari? Naging second in command siya ng Egypt. Naging prime minister. At dahil doon, yung pong napakahabang taon ng kagutuman, nasa kanyang katalinuhan upang matustusan lahat ng bansa. Pati ang Israelites. Pati ang kanyang mga kapatid. At doon, ang sabi ni Joseph sa Genesis 50 verse 20, kayo nagnasa ng masama laban sa akin. Ngunit, inilagay ng Diyos para sa kabutihan, for the good, upang mangyari ang gaya sa araw na ito, upang mapanatiling buhay ang napakaraming tao. So, even Christ, marami nagsasabi, ano lang yan, gawa lang ng tao, nagkataon lang si Christ. Hindi po nagkataon si Christ. Siya isinugo ng Ama sa ikaliligtas ng kanyang mga iniibig. At ang kanyang mga iniibig na sumasampalataya, hindi magkaroon ng kapahamakan, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi po aksidente ang pagkakaligtas sa atin. Lahat po ay gawa ng Diyos, sapagkat wala tayong bahagi sa ating kaligtasan. Hindi tayo gumawa para maligtas, kundi tayo po ay iniligtas upang gawin ang kanyang itinakda at kalooban ng Panginoon. So, yun po yung kahulugan ng probidensya, mga kapatid. Sa tuwing tayo po ay nalalagay sa anumang sitwasyon, lagi nating alalahanin, Lord, kasama kita. Alam kong nandiyan ka. Bigyan mo ko ng katalinuhan. Anong dapat kong gawin? So then kalawa, yung kasiguruhan, the assurance of God's providence. Basahin natin muli ang Romans 8:28. At nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umibig sa Kanya. Andun yung assurance. Sa kanila na mga tinawag, alinsunod sa Kanyang layunin. Talagang assured tayo sa providensya ng Diyos. Lahat ng bagay ay gumagawa. Sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawa. Sa kahit anumang kalagayan mayroon tayo, gumagawa ang Diyos. Hindi niya tayo iiwan, ni pababayaan man. Para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya.
So, ang layunin ng Diyos sa ating mga buhay, laging kabutihan anuman ang masasalubong nating buhay. Laging mabuti, mga kapatid. Noong araw, nung sabihin ng kapatid ko, yung panganay naming kapatid si Sally, nung ako ay hatulan na dito sa may RITM, na days to live na lang ako. Bulag na ako, madilim, pero nakarating pa rin ako sa bahay ng kapatid ko dyan sa Golden Gate. Na sabi niya, boy, mayroon ka pang isang baraha. Anong baraha? Si Kristo. Talaga namang buong puso ko, buong galit ko talaga, sabay ganyan ng kamao. Kung talagang mayroon Diyos, bakit pinabayaan niya akong magkasakit ng ganito? Mangmang eh. Walang alam. Fool says in his heart, there is no God. Pero nung ipaunawa sa akin ng Diyos ang kanyang salita, itong buhay na ito, sabi ko nga kay Pastor RG, huwag niyo akong pigilang mag-preach kahit mamamatay ako sa pulpito. Alam kong hindi na ako magtatagal, mga kapatid. Sa karamdaman ko at edad kong ito, hindi na magtatagal. Gusto kong mga kalalakihan tumayo rito na lingkod, servant of God, hindi servant of self. Kailangan talaga ang layunin ay maligtas ang mga wala pa at mapatibay ang lahat ng mga nandito kung sino ang Diyos. Hindi karunungan, hindi husayan ng mga salita, but the truth in God's Word. Kaya nga, walang makakaagaw ng testimony ko kung gaano ko kasama before at ako'y binago, ginamit ng Panginoon sa kabila ng lahat ng kasuklam-suklam. Napakaraming nasusuklam sa akin. Even police nasusuklam sa akin. Then paulit-ulit na lang ako pumapasok sa kanila. Pero hindi ko maaalis yan. Diyan ako niligtas ng Panginoon. Kaya dapat tama ang tugon natin sa providence of God. Lahat po kasama ang Diyos na gumagawa. Sa ating kabubuti, maaari kayo mataas, masyadong arrogante kayo, ibabagsak ka ng Panginoon for your own good. At yun ang layunin ng Panginoon. Hindi para tayo ay magyabang. Dapat gising palagi ang diwa natin. Pinanghawakan ko yung Acts 17:28. In Him we live and move and have our being. Huwag kang mamuhay sa sarili mo lamang. Lagi kang God conscious. Yung sinasabi nga sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 16, pray without ceasing. Now I understand. Not necessarily lang lahat maghapon ka nagpipray. Now, maging conscious ka, God conscious ka, saan man, anong ginagawa mo, anong lugar man, God conscious ka, yung puso mo laging nagsasalita sa Kanya, nangungusap sa Kanya, whatever situation we have. Consciousness, God consciousness. Dapat nating panghawakan yan. Bukas ang diwa natin sa providensya ng Diyos. Nang sa ganon, wala tayong masisisi na ibang tao, hindi natin sisisihin ang ating sarili, pero lahat tayo magpapasalamat. Di ba? Pray without ceasing. And give thanks always, for this is the will of God in Christ for you. Lagi tayo nagpapasalamat. Lagi magtiwala sa plano ng Diyos. Hindi lamang laging bukas ang diwa natin when it comes to our response to the God's providence, maging bukas ang diwa natin, but also, dapat tayong bukas pagdating sa plano ng Diyos. Lagi tayong nagtitiwala, hindi maaaring magkamali ang Diyos sa lahat na nangyayari sa buhay natin. And then, kung tayo po ay bukas ang diwa at laging nagtitiwala, then, makakapanalig tayo anumang kahirapan sa buhay natin. Ano man ang mangyari sa atin. Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa.
mabuti para sa atin. Huwag nating labanan at salungatin ang kanyang kalooban. Kaya nga kailangan lamang na magbasa tayo ng salita ng Panginoon. Isang tinuturuan ko sa Bisaya, si Francis, Deacon Francis. Kasi tuwing gabi-gabi nagtuturo ko sa kanila ng homiletics, how to preach, how to make sermon outlines. Sabi niya, Pastor, gusto kong matutunan yung nakukuha mo dahil alam mong, tingin mo, basahin mo lang yung text, alam mo nang i-divide sa isip mo. Tsaka, alam mo yung kung ano yung mga kahulugan. Sabi ko, Francis, it takes time. 37 years na ako sa ministry. Yung nakikita mo, bunga na lamang sa loob ng 37 years. Hindi yan automatic. Ang kailangan lang, mag-start ka. Read the Bible. From Genesis to Revelation, read the Bible. Sabi niya sa akin, ba't ikaw, Pastor, nabasa mo na ba? Well, sa akin po, yung diretsong basa ay hindi lang siguro 5 hanggang 8. Pero mayroon kaming program nung sa Arise and Shine, fast reading, yung mga members nakapagbasa ng the whole Bible 13 times, 15 times. Pero, hindi yung talagang letter for letter, kundi fast reading na gano'n. Pero isa pa rin bagay maganda yun dahil nakukuha mo context in every book. Kaya alam mo kung sino mga nagpipreach dyan, alam mo kung out of context siya dahil nabasa mo na. Kaya nga marami kang maibibigay. Sabi ko, yung puso na yan, sabi ko sa kanya, may mga kuting. Saan nagpupunta yung nanay pagka araw? Kung saan umakit ng bahay, naghanap ng pagkain. Bakit? Hindi, kailan siyang kumain para may bigay sa kanyang kuting. Ngayon, kung ikaw rin, hindi ka nagbabasa, anong may bibigay mo sa iba? Ang babasahin puro libro. Libro ang may bibigay mo sa iba, not the 100% word. You have to read the word first. Nang sa ganon, hindi ka maliligaw kung sino man ang nangangaral. So, laging magtiwala, laging bukas ang diwa natin pagdating sa God's providence, mga kapatid. Diyan tayo nabubuhay At lagi tayong magtiwala sa plano ng Diyos. Madupilas man tayo, magkamali man tayo, mahulog man tayo, God has a plan. May plano pa rin siya. Hindi siya katulad ng architect na kapag nagkamali, bagsak yung guho yung building, substandard. Ang Diyos po, hindi. Ganon. Laging perfect. Ibabangon ka niya, ibabangon. 7 beses ka man bumagsak, 7 beses ka rin ibabangon ng Panginoon. So yun yung response natin sa God's providence. Lagi tayong bukas ng diwa, bukas sa plano ng Diyos, at magtiwala sa kanyang mga gawa. Then, thirdly, tapos na pala ako doon, mga kapatid. I'm sorry. Nandun na pala ako sa pagtugon. So, ano po dapat natin gawin, mga kapatid, itong umagang ito? Sunday School. Alalahanan natin palagi, Acts 17:28, sa Kanya tayo nabubuhay, hindi tayo nabubuhay sa ating sarili. Apart from Him, we can do nothing. And we are nothing kapag tayo po'y nananangan sa ating sarili. Kailangan mamuhay tayo sa Kanya. Huwag kalimutang tayo'y Kanyang mga anak. Tayo'y Kanyang mga hinirang, kinilala, at tinakda na maging katulad sa larawan ni Kristo. Tayo ay Kanyang inaring ganap, binabanal, at darating panahon tayo Kanyang luluwatiin. At ang ating pong reason to live sa buhay na ito is our chief end. What is the chief end of man? To glorify God and to enjoy Him forever. Sa anumang sirkumstansya, yun po yung ating layunin. Kumapit sa kasiguruhan ng Diyos.
sapagkat tayo nakakasiguro. Nagagawa natin kumapit dahil binigyan na tayo ng kakayanan. Hindi tayo kakapit para tayo maligtas, kundi tayo po'y nakakapit dahil tayo mga ligtas na ng Panginoon at tayo nakatitiyak na sa ating mga lakad. Nawa po sa mensaheng ito ng providensya ng Panginoon, huwag natin kalimutan upang tayo maging matibay na mga anak ng Diyos sa gitna ng sanlibutan. Tayo manalangin, mga kapatid. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita na siya nagbigay sa amin ng liwanag ng aming kaisipan upang sa lahat po ng sandali, anumang sirkumstansya, ay hindi kami magulat, kundi magagawa namin magpuri sa inyo sapagkat kayo ang may kontrol ng lahat ng bagay. Kayo nangangasiwa na ito at gumagawa kayong kasama sa mga ito. Hindi para sa sarili mo lamang kaluwalhatian, kundi para sa aming kabutihan. Mga nagmamahal sa inyo dahil sa bagong puso na tinanggap namin mula sa inyo. Kaya salamat, Panginoon. Ngayon maaari kami mamuhay na may kasiguruhan, may katiyakan at may kapayapaan. At higit sa lahat, may kagalakan sa aming mga puso. Maraming salamat po itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.